sa pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na kung saan po mga kababayan, hindi, kung si Leni Robredo daw po ang nanalo noong 2022 bilang presidente ng Pilipinas, mga ka-GP Natics, ay hindi raw nito pababayarin or hindi raw po nito pakakasuhan etong si Digong Duterte sa kaso po nito sa ICC. Kumbaga, hindi po nito tutulungan yung mga kababayan natin na maabot ang hustisya laban dito kay Digong Duterte, mga kababayan. Ano to? May katotohanan ba ang mga sinasabi or sinabi nitong si dating Senador Antonio Trillanes IV, mga kababayan, na kahit na binabastos na si Leni Robredo noon ay hindi pa rin ito pagbabayarin at hindi nito, mga kababayan, ipakukulong itong si Digong Duterte sa dahig? Naku po, mga ka-GP Natics, medyo, medyo napaka-intriga nitong balita na to. Bakit kanyo, mga kababayan? O sa mga pinklawan po na nanonood sa atin, wag po kayo magagalit. Dahil ang nagbalita naman ito or ang nagbigay, mga kababayan, ng balita ay itong si mismong Antonio Trillanes IV. Hindi naman po ako ang nagsabi nito, mga kababayan. Hindi naman po ako ang nagbalita nito sa inyo. Dahil kalat na rin po itong pahayag nitong si Antonio Trillanes IV, mga kababayan, sa fact check nitong si Christian Esguerra. Diba? Ito po yung kanyang pahayag, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Ayan, ulitin ko lang, mga ka-GP, yung kanina po na naputol natin dahil nawala nga yung internet. Sabi dito, inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na kung nanalo noong 2022 presidential election si former Vice President Leni Robredo ay hindi nito ibibigay sa International Criminal Court or ICC dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Robredo, ayaw rin daw ni Senador Bam Aquino. Both Bam and Leni ayaw nila nung ICC. Sinabi nila sa akin yon. Kung mananalo raw si Leni ng 2022, hindi raw nila ibibigay si Digong sa ICC. Nagulantang ako, wika ni Trillanes sa podcast na Facts First ni Christian Esguerra. Sinabi ito ni Trillanes nang banggitin ang ilang dahilan kung bakit si Senador Riza Ontiveros ang napupusuan niya ng presidential candidate sa 2028 laban kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang inaresto si ex-PRRD sa bisa ng warrant ng ICC noong March 11 at agad na inilipad patungong Netherlands para harapin ang kasong crimes against humanity. Mga kababayan, ang katanungan ko lamang dito kung totoo po ito, ano kaya ang dahilan nitong si Leni Robredo kung bakit hindi niya po ipapakulong or hindi niya po ipapadala, mga kababayan, sa ICC itong si Digong Duterte? Siya ba ay may pinagkakautangan ng loob o kaya naman ay natatakot siya, mga kababayan, dito kay Digong? Kasi maalala ko, itong si Sara Duterte nagbigay po ng pahayag kung bakit hindi raw po ito tumakbo bilang presidente ng Pilipinas sapagkat sabi niyang ganon, ang survey nila ay pang-apat si Sara, hindi siya mananalo. Kaya ang sabi sa kanya ay ni Manny Villar, mamili siya kung sino siya or kung kanino siya tatandem. Mga kababayan, ang sabi niya, ayaw ko naman tumandem kay Leni. Sabi niya ganon, kalaban ng tatay ko yun. Kaya kay BBM na lang ako tumandem. Kaya ako sabi niya ganon, humiling ako sa kanila na maging vice president ako ni BBM. Mga kababayan, kasi nagtataka ako dito, kung totoo ito, ganun-ganun na lamang ba, mga ka-GP Natics? Eto pa tanong kasi hindi natin alam kung totoo yung sinasabi ni Antonio Trillanes IV. Kasi sabi nila, ano naman GP ang dahilan
ni Trillanes kung bakit niya sasabihin ang bagay na ito kung hindi naman ito totoo. 'Di ba? So, internal matters ito na inilabas nitong si Antonio Trillanes Deport laban kay Leni Robredo, mga kababayan. Kasi ang nakikita kong dahilan dito, parang di ba natatakot? Or baka mamaya, mga kababayan, meron pang tawag dito, dahil sa political career, halimbawa ni Leni, kung siya ay tatakbo ng 2028 election, baka hindi siya iboto ng mga kaalyado or sabihin natin ng mga follower ng mga Duterte. Siguro, masasabi kong mas okay kung titingnan natin kung ano po ang sinasabi ng taong bayan. Kahit konti po sana ang bumoto sa atin, mas panigan po natin kung ano ang hinahanap ng ating mga kababayan. Dahil po, 30,000 ang ipinaglalaban mismo ng kagaya po ni Trillanes, kagaya po nitong si Risa Hontiveros, na maging accountable itong si Digong Duterte sa kanyang mga nagawa di umanong mga kasalanan. Biruin nyo mga ka-GP Natics, masakit pakinggan Sorry kung ikinontent natin ito kasi nanggaling naman kay Trillanes itong bagay na to. Masakit pakinggan mga kababayan na halimbawa ang isang tumatakbo, standard bearer, 'di ba? Ng mga dilawan or penklawan na si Leni Robredo ay hindi po tatayo para sa inyo. Na hindi po tatayo para sa mga biktima ng extrajudicial killings. If ever that happen, mga kababayan, kung yan ay nangyari, hindi nanalo si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba masakit sa dibdib ng mga kababayan natin na ang pinaglaban nyo bilang presidente ay hindi kayo kakampihan sa inyong mga layunin na maparusahan si Digong? Sabi ni Mr. Dencio. Ako naman nagtatanong, Mr. Dencio, no? Sabi niya, GP, wag padalos-dalos, mag-research ka. Mga kababayan, ano pang i-research ko? Kaya nga nagtatanong po ako Hindi ko naman po sinabi na totoo yung pahayag ni Trillanes. Wala pa ako sinabing gano'n. Ang sabi ko kung totoo. 'Di ba? So ngayon, ang makakasagot na lang po nito ay si Leni Robredo kung ito po ay totoo. Kahit mag-research po ako, Mr. Dencio, hindi po, mga kababayan, makikita yung research na yan or yung pahayag na yan. Ang makikita nyo lang, lalabas pa rin yung pahayag ni Trillanes. Pero hanggat hindi po sumasagot si Leni Robredo, ang tanging makakasagot lang nito kung totoo ito or hindi ay si Leni Robredo po. Okay? Hindi po ako padalos-dalos kasi alam ko po yung sinasabi ko. Ako po ay nagtatanong, ang sabi ko pa nga, kung totoo ito, kawawa naman ang mga Pilipino. Kung totoo ito, kawawa naman yung naghahanap ng hustisya. Yun po ang sabi ko. 'Di ba? Sabi niya, GP, si Trillanes distractor yan. Love namin yan. Pero may personal na interest din yan sa karir niya. Okay. Kaya nga po, sabi ko, tingnan natin yung sagot ni Leni Robredo. 'Di ba? Sa dilawan ka maniwala, mas alam namin yan. Antayin muna natin ang pahayag ng kampo ni Leni at Risa. Kaya nga po, kung hindi natin ilalabas ito, mga kababayan, paano sasagot si Leni Robredo? 'Di ba? Kasi ito para sa akin, masakit ito. Mga kababayan, masakit ito para sa mga kababayan natin na hindi man lang makakahanap ng hustisya if ever na siya po ang nanalo kung totoo yung sinabi nitong si Antonio Trillanes Deport. 'Di ba? Sabi ni Mr. Dencio 19, AGP, sino ba ang sumuporta in the first place kay Digong? Di ba kayo mga loyalist? Teka lang. Wag niyo po ako idamay dyan, mga kababayan. Wag niyo po ako idamay dyan. Hindi naman ako sumuporta kay Digong. In fact, mga kababayan, hinangaan ko si Digong dati. Akala ko kasi totoo. 'Di ba? Pinaglaban ko 'yan. Pero, mga kababayan, eventually, nung lumabas yung kanyang mga pahayag na siya po ay
nagtatanim ng ebidensya, that was the time na hindi na po ako, parang nanlamig na po ako sa kanya. At nung time na yung mga pulis ay nakikita ko mga sumusobra na dahil mga kasamahan ko mismo. 'Di ba nakukuwento ko nga sa inyo yung kasamahan ko sa call center na hindi naman po adik dahil napag-initan ng kapitbahay, inireport. Inireport na ito daw po ay adik, mga kababayan. Ayun, kahit wala pang pag-iimbestiga, pinapipirma pa na kahit anong mangyari sa kanya ay walang magiging kasalanan yung mga pulis. So paano 'yun? 'Di ba? Oh. Sabi ni Edwin Tala, siguro dahil sa si Trillanes ang mas nakakakilala sa galawan ng politika kaya may nalalaman at parang ngayon si Trillanes ang nagiging political factbuster, buang loob isiniwalat ang mga katiwalian. Ito kasi mga ka-GPnatics, kung bakit naman na gusto natin talakayin itong bagay na to, alam naman natin sa politika marami mga kababayan, 'di ba? Si Digong, original Dilawan. Tama yan, original Dilawan si Digong Duterte. At isa pa mga kababayan, sa mundo ng politika, kapag ikaw ay mayroong tinatawag po na political career at plano mo pa na tumakbo sa mga susunod na halalan, mga ka-GPnatics, syempre ang strategy is hindi mo titirahin or hindi mo babanatan or hindi mo kakantiin ang iyong mga kalaban. Kasi merong posibilidad na baka makuha mo, sabi nga nila, sa politika is addition, hindi dito subtraction. 'Di ba? Yan ang lagi nilang sinasabi, addition sa politika. Kaya nga po, yung iba dyan napapansin niyo pinapagana ang pera. 'Di ba? Meron dyan mga kababayan, alam nila na galit sila sa mga Duterte. Pero dahil inaalagaan nila yung kanilang karir, mga ka-GPnatics, ay mas pinipili nila na wag kantiin ang mga Duterte. Tayo ay hindi nagbibintang, Mr. Densyo. Alam ko na, lagi kita nakikita dito. Kaya nga po, mga ka-GPnatics, yung aking pahayag, kung totoo, yung pahayag ni Trillanes, kawawa naman ang mga Pilipino. At syempre, kapag kawawa ang mga Pilipino, ayahay na naman si Digong Duterte. Diba? Wag pong magalit, mga kababayan. Tayo lamang po ay nagbibigay ng pahayag dito. Tayo lamang po, mga kababayan, ay nagtatanong. Hindi po tayo nangungutya, hindi po tayo nagbibintang agad-agad. Ang atin po, mga kababayan, masagot po ng malinawan ang taong bayan sa mga pahayag na ito. Kasi very insinuating itong mga pahayag nitong si Trillanes, mga kababayan. Yung iba pa nga dyan nagsasabi kaya siguro malayo ang loob ni Senator Trillanes kina Robredo at Bam Aquino kasi nga siya ay at si Gary Alejano ang nag-file ng kaso kay Digong sa ICC. Tapos naghain sila ng supplemental complaint nang iurong ni late attorney Jude Sabio ang kanyang unang complaint. Syempre mga kababayan, magagalit talaga itong mga ito, magkakaroon po sila ng hindi pagkakaunawaan kapag ganito ang nangyari. Pero again mga kababayan, ano po ang dahilan ni Antonio Trillanes Deport kung bakit niya binitawan ang ganitong mga pahayag kung wala naman po itong katotohanan? So ngayon, dahil si Trillanes po, mga kababayan, ang nagbigay ng pahayag na ito, hindi na po uso yung sinasabi natin na kung sino ang nagbitaw or nagbintang, siya po ang dapat magpakita ng ebidensya. Kasi dito sa atin, mas pinapaniwalaan ko po na kapag halimbawa ang isang tao ay binigyan po ng aligasyon, mga kababayan, at hindi po sinagot, parang silence means yes. 'Di ba? Yan ang dating sa akin, hindi uso yung the burden of proof is in your hands na nagbitaw ng isang aligasyon. So dapat sagutin ito ni Leni Robredo para malinawan ang taong bayan, 'di ba? Okay sana si Leni kaysa kay Sara, pero kung hindi siya magiging watapang
sa Duterte, hindi ako magbibigay ng boto sa kanya. That's my point, mga kababayan. 'Di ba gusto na natin si Leni para lumaban dito kay Sara Duterte, pero mga kababayan, anong kinaibahan nitong o ano ang magiging kaibahan nitong si Leni kung iboboto natin at hindi niya naman kaya na sugpuin or hindi naman niya kayang tapatan or kalabanin ng mga Duterte? 'Di ba? Kailangan gusto natin yung lalaban sa mga Duterte, mga kababayan, ay talagang may tapang. Meron talagang ibubuga. Hindi pwede, mga ka-GP Natics, na walang ipapakita or hindi nila kayang banggain ang mga Duterte dahil kapag nangyari yan, wala. Hindi po talaga uurong ang Pilipinas. 'Di ba? Mananatili po tayong lugmok, mananatili po tayo naaapak-apakan lang ng malalaking tao kagaya po ng nangyayari ngayon. Yung nangyayari ngayon, pinapaikot-ikot-ikot-ikot lang tayo ng mga politiko. 'Di ba? No. Anyway, mga kababayan, mga ka-GP Natics, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang ating live streaming. Baka mamaya magkaroon pa tayo ng pangatlo, mga kababayan. Standby lang po. Pasensya na, medyo ginaganahan. Kaya lang, tumasabay naman itong aking tiyan. Ewan ko ba dito? Uminom lang ako ng kape. Bye guys, see ya!